Tayo ay magsitayo upang hingin ang presensya ng Panginoon na pangungunahan ni Binibining Akpal. Amen. Magandang umaga, class! Ako si Binibining Famela May A. Nava, ang inyong tagapagturo sa asignaturang Filipino sa araw na ito. Bago kayo umupo ay mangyari lamang na pakipulot ang mga kalat sa ilalim ng inyong mga upuan. Maaari na kayong umupo. Ngayon, class, ano ang napag-aralan natin noong nakaraan? Maaari mo bang ilahad muli, Binibining Rivera? Tama, bigyan ng isang bagsak. Ang napag-aralan nga natin noong nakaraan ay tungkol sa isang alamat na kung saan sinabi nating ang alamat ay isang kwentong bayan at panitikan na nagsasabi tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Ngayon naman, class, ano ang ipinapahiwatig para sa inyo ng pahayag na ito? Ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Subukin mo nga, Binibining Gonzales. Tama, bigyan ng isang bagsak. Ang sabi ni Binibining Gonzales na ang pinapahiwatig ng pahayag na ito para sa kanya ay ang salapi o pera ay nagdudulot ng maling gawain. Sa anong paraan kaya masasabing ang salapi ay nagdudulot ng kasamaan? Subukin mo nga, Ginoong Reyes. Tama, bigyan ng isang bagsak. Sabi ni Ginoong Reyes na masasabing ang salapi ay nagdudulot ng kasamaan kapag ito ay nagamit sa maling paraan. Halimbawa na lamang kapag ginagastos ito sa maling paraan o sa mga hindi makabuluhang bagay. Ano naman ang maidudulot ng pagkakaroon ng salapi? Subukin mo nga, Binibining Euro. Tama, bigyan ng isang bagsak. Ayon sa sinabi ni Binibining Euro, ang pagkakaroon ng salapi ay may adbentahe at meron ding disadbentahe. Ayon sa kanya, ang adbentahe ng pagkakaroon ng salapi ay natutugunan nito ang mga pangangailangan ng bawat tao. Ngunit ang disadbentahe nito ay masasabi ngang nagagamit ang salapi sa maling paraan. Ang aking mga katanungan, class, ay may kinalaman sa ating tatalakayin ngayong araw. Ito ay isang alamat mula sa Baguio na pinamagatang kung bakit nasa ilalim ng lupa ang guto. Ngayon, class, bago natin ipagpatuloy ang ating talakay ngayong araw, ay nais ko munang bigyan ninyo ng pansin ang mga salitang nasa lungguhitan sa bawat pangungusap at subuking hanapin ang mga kasing kahulugan nito rito sa may bandang baba. Para sa unang pangungusap, maaari mo bang subukin, Ginoong de la Cruz? Tama, bigyan ng isang bagsak. Ang kasing kahulugan ng salitang kanyaw ay nasa titik C. Ang salitang kanyaw ay nangangahulugang isang ritual o paghahandog. Para sa ikalawang pangungusap, Binibining Akpal, maaari mo bang subukin? Tama, bigyan ng isang bagsak. Ang salitang anito ay nangangahulugang pinaniniwala ang Diyos. Para sa ikatlong pangungusap, subukin mo nga, Binibining Padaka. Mahusay, bigyan ng isang bagsak. Ang salitang bathala ay nangangahulugang makapangyarihang Diyos. Para sa ikaapat na pangungusap, Ginoong Makadangdang, maaari mo bang subukin? Tama, bigyan ng isang bagsak. Ang kasing kahulugan ng salitang pantas ay nasa titik B. Nangangahulugan itong isang manggagaway o isang salamangkero. Para sa ikahuling pangusap, Binibining Rivera, maaari mo bang subukin? Tama, bigyan ng isang bagsak. Ang salitang sugo ay nangangahulugang kinatawan. Ngayon ay nabigyan na natin ng mga kasing kahulugan ang mga salitang nasa lungguhitan sa bawat pangungusap. Ngayon naman ay sabay-sabay nating basahin ang bawat pangungusap. Unang pangungusap. Taon-taon ay naglaraos sila ng kanyaw. Pangalawang pangungusap. Ang mga igorot ay naniniwala sa iba't ibang anito. Katlong pangungusap. Maibigin sila sa kapwa at may takot sila sa kanilang bathala. Ika-apat na pangungusap. Siya'y bumalik sa nayon at nakipagkita sa mga matatandang pantas. Para sa panghuling pangungusap, marahil
Ang ibong iyon ay sugo ng ating bathala. Ang mga salitang binigyan nyo ng kasing kahulugan, class, ay maririnig nyo mamaya sa inyong mapapakinggang alamat na ating tatalakayin ngayong araw. Kung mapapansin nyo ay may hawak akong cellphone dahil naghanda ako ng isang audio recording para inyong mapapakinggan ang alamat na ating tatalakayin. Mangyari lamang na makinig kayo ng mabuti dahil magkakaroon ako ng mga katanungan pagkatapos ninyong makinig. Maliwanag ba? Kung gayon, ay sisimulan na natin ang pakikinig. Ang pinakamalakas at Kung bakit nasa ilalim ng lupa ang ginto. Isang alamat mula sa Baguio. Sa isang nayon sa Baguio, na kung tawagin ay Suyok, naninirahan ang mga igrot na pinamumunuan ni Kunto. Si Kunto ay bata pa, ngunit siya ang pinakamalakas at pinakamatapang sa kanilang nayon. Kaya't siya ang ginawang puno ng matatandang pantas. Ang mga naninirahan sa nayong ito ay namumuhay ng tahimik. May ibigan sila sa kapwa at may takot sila sa kanilang bathala. Taon-taon ay nagdaraos sila ng kanyaw bilang parangal sa kanilang mga anito. Noong panahong iyon, ang mga igrot ay naniniwala sa iba't ibang anito. Kung nagdaraos sila ng kanyaw, ay naghahanda sila linggo-linggo. Pumapatay sila ng baboy na inaalay sa kanilang bathala. Nagsasayawan at nagkakantahan sila. Isang araw ay nagtungo si Kunto sa gubat upang mangaso. Hindi pa siya lubhang nakalalayo nang nakakita siya ng isang uwak. Nakatayo ito sa isang landas na kanyang tinutuntun. Karaniwang ang mga ibon sa gubat ay maiilap. Ngunit ang ibong ito ay kakaiba. Lumakad si Kunto palapit sa ibon. Ngunit hindi ito tuminag sa pagkakatayo sa gitna ng landas. Nang may iisang lipa na lamang siya mula sa ibon, bigla siyang napatigil. Tinitigan siyang mainam ng ibon at saka tumango ng 3 ulit bago lumipad. Matagal na natigilan si Kunto. Bagamat siya ay malakas at matapang, sinagilahan siya ng takot. Hindi niya mawari kung anong ibig sabihin ng kanyang nakita. Hindi na niya ipinagpatuloy ang kanyang pangangaso. Siya'y bumalik sa nayon at nakipagkita sa matatandang pantas. Sabi ng isang matanda, "Marahil ang ibong iyon ay ang sugo ng ating bathala. Ipinaalala sa atin na dapat tayo magdaos ng kanyaw. Kung gayon, ngayon din ay magdaraos tayo ng kanyaw." Ang pasiya ni Kunto. Ipinagbigay alam sa lahat ang kanyaw na gagawin. Lahat ng mamamayan ay kumilos upang ipagdiwang ito sa isang altar sa isang bundok-bundukan. Ang mga babae naman ay naghanda ng masasarap na pagkain. Nang ang lahat na ay nakahanda na, ang mga lalaki ay humuli ng isang baboy. Ang baboy na ito ay siyang iaalay sa kanilang bathala upang mapawi ang galit kung ito man ay nagagalit sa kanila. Inilagay ang baboy sa altar na ginawa nila sa itaas ng bundok-bundukan. Anong laking himala ang nangyari? Nakita nila ang baboy ay napalitan ng isang pagkatanda-tandang lalaki. Ang mukha ay kulay pula na sa katandaan at halos hindi na siya makaupo sa kahinaan. Ang mga tao ay natigilan. Nanlaki ang mga mata sa kanilang nakita. Natakot sila. Maya-maya'y nagsalita ang matanda at nagwika ng ganito, "Mga anak, magsilapit kayo.
Huwag kayong matakot. Dahil sa kayo'y mabuti at may loob sa inyong bathala, gagantipalaan ko ang inyong kabutihan. Lamang isundin ninyo ang lahat ng aking ipagbilin. Kumuha kayo ng isang tasang kanin at ilagay ninyo rito sa aking tabi. Pagkatapos, sukluban ninyo ako ng isang malaking palayok. Ipagpatuloy ninyo ang kanyaw. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik kayo rito sa buok na ito. Makikita ninyo ang isang punong kahoy na kahit minsan sa buhay ninyo ay hindi pa niyo nakikita o makikita magpakailanman. Ang bunga, dahon at sanga ay maaari ninyong kunin. Ngunit ang katawan ay huwag na huwag ninyong gagalawin. Huwag na huwag ninyong tatagain ang katawan nito. Tinupad naman ng mga tao ang ipinagbili ng matanda. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pista. Pagkaraan ng 3 araw, bumalik sila sa puok na pinag-iwanan sa matanda. Itinaas nila ang palayok at gaya ng sinabi ng matanda, nakita nila ang isang punong kahoy na maliit. Kumikislap ito ng liwanag ng araw lantay. Naginto mula sa ugat hanggang sa kaliit-liitang dahon. Nagsigawan ang mga tao sa laki ng galak. Si Kunto ang kauna-unahang lumapit sa punong kahoy at pumitas ng isang dahon. Pagkapitas sa dahon, ay nagkaroon kaagad ng kapalit ito. Kaya't nagibayo ang tuwa sa mga tao. Bawat isa ay pumitas ng dahon. Sa loob ng maikling panahon, yumaman ang mga taga-suyok. Ang dati nilang matahimik na pamumuhay ay napalitan ng pag-iimbutan at inggitan. Ang punong kahoy naman ay patuloy sa pagtaas hanggang sa ang mga dulo nito'y hindi na maabot ng tingin ng mga tao. Isang araw, sabi ng isang mamamayan, "Kay taas-taas na at hindi na natin maabot ang bunga o dahon ng punong ginto. Mabuti pa ay pagputol-putulin na natin ang mga sanga at dahon nito. Ang puno ay paghati-hatian natin." Kinuha ng mga lalaki ang kanilang mga itak at palakol. Ang iba ay kumuha ng mga sibat. Tinaga nila ng tinaga ang puno at binungkal ang lupa upang lumuwag ang mga ugat. Nang malapit na mabuwal ang punong kahoy, ay kumidlat ng ubod talim. Kumulog ng ubod lakas at parang pinagsaklob ang lupa at langit. Nabuwal ang punong kahoy. Nayanig ang lupa at bumuka sa lugar na kinabagsakan ng puno. Isang tinig ang narinig ng mga tao. "Kayo ay binigyan ng gantimpala sa inyong kabutihan. Ang punong ginto upang maging marihusa ang inyong pamumuhay. Sa halip na kayo'y higit na mag-ibigan, kasakiman ang naghari sa inyong mga puso. Hindi ninyo sinunod ang aking ipinagbilin na huwag ninyong sasaktan ng puno. Sa tuwi-tuwi na ay inyong nanaisin ang gintong iyan." At pagkasabi ng mga katagang ito, sa harap ng mga tao sa suyok, ang puno ay nilulun na ng lupang kinabuwalan. Mula nga noon, nakukuha lamang ang ginto sa pamamagitan ng paghukay sa lupa.
Kung inyong mapapansin class, ay may hawak akong isang kahon at gagamit ako ng cellphone. Ang kahong ito ay inyong ipapasa sa iyong mga kaklase at ang kahong ito ay naglalaman ng mga salitang ginto at bayong. Sa oras na inihinto ko ang musika, ay bubunot kayo sa kahong ito. Kapag ang nabunot nyo ay ginto, kayo ang sasagot ng aking katanungan. Ngunit kapag nabunot ninyo ay bayong, may pagkakataong kayong ipasa ang katanungan sa iyong mga kaklase. Naintindihan ba? Kung gayon class, ang ating laro ay magsisimula na. Kanino huminto ang kahon? Binibining akpal, maaari ka nang bumunot. Ang nabunot mo ay ginto. Para sa aking unang katanungan, sino ang pangunahing tauhan sa alamat? Mahusay, bigyan ng 3 bagsak. Ang pangunahing... Para sa unang katanungan, sino ang pangunahing tauhan sa alamat? Mahusay, bigyan ng 3 bagsak. Ang pangunahing tauhan niya sa alamat ay si Kunto, kung saan siya ang pinakamalakas at pinakamatapang sa suyok. Kaya siya ang itinalagang pinuno sa kanilang lugar. Ngayon ay ipagpatuloy niyong ipasa ang kahon at ipagpapatuloy ko ang musika. Kanino tumigil ang kahon? Ginoong Makadangdang, maaari ka nang bumunot. Ang nabunot mo ay bayong. Maaari mo itong ipasa. Ang katanungan ay ipinasa kay Binibining Padaka. Ang aking pangalawang katanungan ay, anong pagkatao mayroon si Kunto? Tama, bigyan ng 3 bagsak. Gaya nga ng nasabi ko kanina, si Kunto ay ang pinakamatapang at pinakamalakas sa buong suyok. Ngayon ay ipagpatuloy muli ang pagpasa sa kahon. Kanino nahinto ang kahon? Binibining Rivera, maaari ka nang bumunot. Ang nabunot mo ay ginto. Ang aking pangatlong katanungan ay, anong klaseng pamumuhay ang mayroon sa mga taga-suyok? Tama, bigyan ng 3 bagsak. Ang pamumuhay ng mga taga-suyok ay tahimik at maganda ang kanilang pakikisama sa isa't isa. Ngayon ay maaari nyo nang muling ipasa ang kahon. Ang kahon ay nahinto kay Binibining Akpal. Maaari ka nang bumunot. Ang nabunot mo ay ginto. Ang aking katanungan ay, ano ang ibinigay ng bathala sa mga taga-suyok? Mahusay, bigyan ng 3 bagsak. Ipasa muli ang kahon. Katanungan ay, makatarungan ba ang ginawang parusa ng bathala sa mga taga-suyok?
Mahusay, bigyan ng 3 bagsak. Tama nga naman na napakahirap ibalik ang tiwala ng isang tao. Ngayon ay ipagpatuloy niyong ipasa ang kahon sa iyong mga kaklase. Kanino tumigil ang kahon? Binibining Castillo, maaari ka nang bumunot. Ang nabunot mo ay ginto. Ang aking katanungan ay, kung bibigyan ka ng gantimpala, sasayangin mo ba ito? Bakit oo, bakit hindi? Mahusay, bigyan ng 3 bagsak. Para rin sa akin ay kung ako ay mabibigyan ng isang gantimpala ay hindi ko ito sasayangin. Bagkus ito ay aking gagamitin sa mabuting paraan. Dito na nagtatapos ang ating laro at naway naunawaan ninyo ang ating natalakay ngayong araw. Sadyang napakahalaga na nga ng tiwala class dahil ito ay isang parang salamin na kapag ito'y nabasag ay maaaring ibalik, ngunit hindi na katulad ng dati. May katanungan pa ba? Kung gayon ay magkakaroon muli tayo ng isang gawain at papangkatin ko kayo ng 3. Ang pagbibilang ay magsisimula kay Binibining Rivera. Ang unang grupo ay mananatili sa kanang bahagi at ang pangalawang grupo ay mananatili sa kaliwang bahagi at ang pangatlong grupo ay mananatili sa gitnang bahagi. Para sa unang grupo, kayo ay gagawa ng isang flowchart kung saan tutukoy ninyo kung sino-sino ang mga tauhan sa alamat ng ating natalakay at ibigay ang katangian ng mga ito. Para sa pangalawang grupo, kayo ay gagamit ng concept map at ibigay ang mga adbentahe at disadbentahe ng pagkakaroon ng salapi. Para sa pangatlong grupo, ay gagamit kayo ng determining main idea chart kung saan tutukoy ninyo ang pangunahing kaisipan ng ating alamat na tinalakay. Kayo ay magbibigyan ng tig 1 pirasong kartulina para inyong gagamitin sa iyong gawain. Kayo ay mabibigyan lamang ng 5 minuto upang tapusin ang inyong gawain. Pagkatapos ay mamili kayo ng kinatawan para ibahagi ang inyong gawain sa klase. Maliwanag ba? Para naman sa pamantayan ng inyong gawain, meron tayong organisasyon kung saan titingnan natin ang kawastuhan ng inyong chart. Ito ay may kaakibat na 10 puntos. Para sa presentasyon ay titignan natin ang tindig at kalinisan ng pagpapaliwanag at ito ay may kaakibat na 5 puntos. At koordinasyon kung saan titingnan natin ang pakikibahagi ng bawat miyembro ng inyong grupo at ito ay may kaakibat na 5 puntos kung saan kayo ay may kabuuang 20 puntos. Maliwanag ba? Kung gayon, ang inyong oras ay magsisimula na. Meron na lamang kayong 2 minuto, klase. Ngayon ay natapos na ang inyong 5 minuto at maaari nyo nang ipaskil sa pisara ang inyong mga gawain. Para sa unang grupo, sino ang magbabahagi? Ayan, si Binibining Agbayani. Magaling, bigyan ng 3 bagsak. Para sa pangalawang grupo, sino ang magbabahagi? Ayan, si Ginoong Reyes. Mahusay, bigyan ng 3 bagsak. At para sa panghuling grupo, sino ang magbabahagi?
Ayan, si Binibining Hidalgo. Mahusay, bigyan ng 3 bagsak. Ikinagagalak kong mapakinggan ang inyong mga ideya at nais kong palakpakan ninyo ang inyong mga sarilis para sa inyong mahusay na gawain. At para sa inyong maikling pagsusulit class ay maglabas kayo ng isang pirasong papel. Gamit ang Venn diagram, ikumpara ang iba't ibang kultura at tradisyon ng mga Igorot na ipinakita sa alamat at kultura at tradisyon nating mga Iloko. Kayo ay may 5 minuto lamang upang tapusin ang gawain at pagkatapos ay ipasa ninyo sa harapan ang inyong mga papel. Maliwanag ba? Kung gayon, ang oras ninyo ay magsisimula na. Tapos na ang 5 minuto, ipasa na ninyo ang mga papel sa harapan. Para sa susunod nating aralin class ay basahin ang Naging Sultan si Pilandok sa pahina 4 to 5. At ngayon class ay maraming salamat sa inyong partisipasyon sa ating klase ngayong araw. Paalam!